Sinubukan mo na bang kalimutan ang isang tao pero ang pangalan niya ay patuloy na umaalingaw sa puso mo? Virgo, may paraan ng tadhana para ibalik ang mga bagay na inakala mong nawala na magpakailanman. Ang ginaw sa gabi, ang mga panaginip na hindi mo matakasan, ang mga kakaibang palatandaan sa paligid mo, hindi ito mga aksidente. Ito ay mga bulong mula sa universo na nagsasabi sa iyo na may paparating na mensahe. Ang mensaheng ito ay maaaring magbukas ng lumang sugat o magbunyag ng biyayang matagal mo nang hinihintay. Manatili ka sa akin dahil ang maririnig mo ngayon ay maaaring maging sandali ng pagbabago sa iyong kwento. Virgo, inakala mong isinara mo na ang kabanatang ito pero iba ang paraan ng tadhana. Kahit gaano ka man nagsikap na umusad, may sariling oras ang universo. Sa paniniwalang Filipino, kapag hindi mapakali ang espiritu ng isang tao, dumarating siya sa ating mga panaginip, sa biglaang mga alaala, at pati na rin sa mga ginaw na dumadaloy sa balat ng walang dahilan. Hindi ito aksidente, ito ay palatandaan na may hindi pa natatapos na enerhiya na nakapaligid pa rin sa'yo. Pinatutunayan ito ng tarot, ipinapakita ng mga baraha ang isang kwento ng pagbabalik, ng mga salitang naiwan na hindi nabigkas, ng isang kaluluwang hindi makalimot. Hindi lang ito tungkol sa pag-ibig, ito ay tungkol sa pagsasara ng kabanata, sa katotohanan, at sa kapangyarihan ng hindi nakikita na pinaglalapit ang dalawang buhay muli. Virgo, ngayong gabi aalamin natin kung bakit dala-dala pa rin ng taong ito ang isang mensahe para sa iyo, at paano ka inihahanda ng universo na tanggapin ito. Tinutunog na ng tadhana ang tawag mo. Sasagutin mo ba? Ang enerhiya ng nakaraan. Virgo, bago natin lubos na maunawaan ang mensaheng paparating, kailangan muna nating bumalik sa simula, sa nakaraan na pilit mong iniwan. Noong una, ramdam mo na ang koneksyong ito ay hindi matitinag, halos nakaukit na sa mga bituin. Ang mga tawa, ang maliliit na pangako, ang tahimik na sandali kung saan tunay kang nakita at naramdaman hindi iyon ilusyon. Totoo ang lahat. At dahil totoo, mas masakit ang pagkawala nito na umukit ng mas malalim sa iyong kaluluwa. Sinabi mo sa sarili mong kalimutan. Sinikap mong ibaon sa limot ang mga alaala. Iniiwasan mo ang mga lugar na nagpapaalala sa kanya, binura ang pangalan sa iyong telepono, at kumbinsido pa ang pamilya at mga kaibigan na naka-move on ka na. Pero ang katotohanan, Virgo, ay hindi ganoon kadaling linlangin ang puso. Ang enerhiya ng nakaraan ay nananatiling parang aninong tahimik na sumusunod, naghihintay lamang ng tamang oras upang kilalanin muli. Sa tarot, ito ang enerhiya ng damuon, isang barahang nagdadala ng mga ilusyon, nakatagong katotohanan, at damdaming inilibing sa ilalim ng ibabaw. Sinasabi ng damuon na kahit subukan nating patahimikin ang nakaraan, patuloy pa rin itong bumubulong. At sa kaso mo, Virgo, ang mga bulong na yon ay kailanman hindi talaga nawala. Sa kulturang Filipino, sinasabi ng ating mga nakatatanda na kapag paulit-ulit mong napapanaginipan ang isang tao, iyon ay dahil hindi mapakali ang kanilang kaluluwa. Naiisip ka nila, namimiss ka, o baka nagdurusa sa kanilang sariling mga pagsisisi. Napansin mo ba, Virgo, kung paanong lumilitaw ang kanilang imahe bago ka magising, iniiwan kang may bigat sa dibdib? Hindi iyon aksidente. Iyon ay koneksyong espiritual na tumatangging mamatay. Kaugnay din ito ng The Lover's Reversed, isang baraha ng mga desisyong hindi nagawa, mga pagkakataong nasayang, at paghihiwalay na tila pinilit kaysa kusang loob. Ipinapakita nito ang isang pag-ibig na dati matibay ngunit pinaghati ng kalituhan, takot, o maling oras ng tadhana. Ngunit kahit nakabaligtad, pinaalala ng The Lovers na ang mga ugnayang binuo sa antas ng kaluluwa ay kailanman hindi tuluyang napuputol. Virgo, maaaring natapos na ang nakaraang koneksyon, ngunit nananatili ang enerhiya dahil may naiwan pang hindi natapos. Mga salitang hindi nasabi. Mga damdaming itinanggi. Mga desisyong hindi nagawa. At kapag naramdaman ng tadhana ang ganitong kakulangan, mayroon itong paraan upang muling buksan ang mga pintuang akala natin ay sarado na magpakailanman. Balikan mo ang maliliit na palatandaan na iyong binaliwala, ang kantang biglang tumutugtog sa radyo, ang amoy na nagpapaalala sa kanya, ang di inaasahang pagbanggit ng kanyang pangalan ng ibang tao. Hindi iyon mga pagkakataon lamang. Iyon ay mga hibla ng nakaraan na dahan-dahang humihila sa iyong espiritu, nagpapaalala na hindi pa natatamo ang tunay na pagsasara. Hindi pinapayagan ng universo na manatili ang mga maluluwag na dulo magpakailanman. At Virgo, ang enerhiya ng iyong nakaraan ay muling gumagalaw, hindi upang pahirapan ka, kundi upang ihanda ka. Dahil ang minsang nanahimik ay handa ng magsalita.
At ang mensaheng iyon ay paparating na. Ang pagbabalik, mga palatandaan at mga hudyat. Virgo, hindi gumagalaw ang nakaraan ng walang dahilan. Kapag bumabangon muli ang lumang enerhiya, dala-dala nito ang mga palatandaan na malapit na ang pagbabalik. Hindi tayo pinababayaan ng sansinukob, nagpapadala ito ng mga pahiwatig, mga hudyat, at mga bulong na gumagabay sa atin kung mayroon lang tayong lakas na makinig. Napansin mo ba ang biglaang ginaw sa gabi, kahit payapa ang hangin? Hindi lang iyon reaksyon ng katawan sa simoy. Sa paniniwalang Filipino, kapag may malamig na dumadaglat sa balat mula sa wala, ibig sabihin ay may espiritong dumaraan, may dalang mensahe. Maaaring ang kanilang kaluluwa ang lumalapit, nagpapaalala ng kanilang presensya. Ang mga panaginip din ang nagiging pintuan ng pagbabalik. Baka nakita mo silang papalapit sa iyo, habang natutulog, nagsasalita ng mga salitang hindi mo ganap na naririnig, o tahimik na nakatayo sa di kalayuan na may mga mata na puno pa rin ng hindi nasabi. Sabi ni Lola, kapag paulit-ulit ang panaginip, may ibig sabihin yan. Ang paulit-ulit na panaginip ay hindi nagkataon, ito ang paraan ng sansinukob para ihanda ang puso mo. Kahit sa panahon ng paggising, dumadami ang mga palatandaan. Lumilitaw ang pangalan nila sa screen ng telepono dahil sa isang lumang mensahe o aksidenteng nadaanan mo ang lugar na puno ng mga alaalan nyo. Isang kanta na dati ang tema ng kwento nyo ang biglang tumugtog ng hindi mo inaasahan. Hindi mga pagkakataon lamang ang mga synchronicity na ito, Virgo. Ito ay mga hudyat ng pagbabalik. Sa tarot, naipapakita ang enerhiyang ito sa The Judgment. Ang Judgment ay sumisimbolo ng muling pagkabuhay, pag-renew, at mga pangalawang pagkakataon. Ito ang hudyat ng sansinukob na tinutunog ang trompeta nito, tinatawag pabalik ang dati ng inakala ng tapos na. Para sa iyo, Virgo, sinasabi ng barahang ito na ang koneksyon na inilibing mo ay buhay pa at muling bumabangon, dala ang isang puwersang hindi mo maaaring ipagwalang bahala. Lumilitaw din ang mga palatandaan sa pinakamaliit, halos nakatagong paraan. Napansin mo ba na malakas ang pag-alog ng apoy ng kandila kahit walang hangin? Sa pamahiing Filipino, ibig sabihin nito ay may espiritu malapit, sumusubok makipag-ugnayan. Kung nangyari ito habang iniisip mo ang taong ito, hindi yon aksidente. Malapit ang enerhiya nila. May mga sandali rin na maririnig mo ang iyong pangalan sa katahimikan, na parang may bumulong, pero wala namang tao. Ito ay isang makapangyarihang hudyat. Naniniwala ang ating matatanda na kapag nangyari iyon, tinig iyon ng taong may malalim na koneksyon sa iyo, tumatawag mula sa malayo, espiritu sa espiritu. Virgo, lahat ng palatandaang ito ay nagtuturo sa isang hindi matatawarang katotohanan. Ang taong minahal mo dati, ang taong pilit mong kinalimutan, ay muling pumapasok sa iyong kwento. Ginagabayan siya ng mga puwersang mas malaki pa sa kanya, gaya ng paggabay na nararanasan mo ngayon. Hindi basta-basta ang pagbabalik na ito. May bigat ito, may kahulugan, at may layunin. Kapag ibinabalik ng tadhana ang isang tao, ito ay para pagalingin ang nabasag o ituro ang huling aral na kailangang matutunan ng iyong kaluluwa. Ano man ang dahilan, hindi ito maaaring ipagwalang bahala. Kaya ihanda mo ang sarili, Virgo. Malinaw ang mga hudyat. Nagsalita na ang sansinukob. Unfold na ang pagbabalik, hakbang-hakbang, tanda-tanda. At napakalapit na ng mensaheng dala nila, handa ka man o hindi. Ang mensaheng kanilang dala. Virgo, kapag ibinabalik ng tadhana ang isang tao sa iyong buhay, hindi sila bumabalik ng walang dala. Dumadating sila na may mensahe, minsan isang pagtatapat, minsan isang paghingi ng tawad, minsan isang katotohanang matagal nang nakatago. At ito ang inihahanda sa iyo ng universo. Isipin mo, bakit nananatiling nakapaligid ang kanilang enerhiya? Bakit ba't lagi silang lumilitaw sa iyong mga panaginip at sa maliliit na palatandaang nakikita mo araw-araw? Dahil ang mga salitang hindi nila nasabi ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa katahimikan. Hindi lubos na makausad ang puso hanggat hindi na ibibigkas ang mga salitang minsan ay itinanggi. Sa tarot, ito ay sumasalamin sa Page of Cups, isang barahang kumakatawan sa mga mensahe ng puso na madalas dumarating ng hindi inaasahan. Hindi ito sumisigaw. Ito'y bumubulong. Dala nito ang mga banayad na damdamin, mahiyain na simula, at mga katotohanang nakabalot sa kahinaan. Para sa iyo, Virgo, nangangahulugan ito na ang mensaheng matatanggap mo ay maaaring hindi agad magarbo o dramatiko, ngunit taglay nito ang bigat ng matagal nang inaasam ng iyong kaluluwa. Maaaring ito'y isang paghingi ng tawad, payak ngunit punang bigat ng pagsisisi. Patawarin mo ako sa paglayo.
Patawarin mo ako sa pagpili ng takot kaysa sa pag-ibig. O maaaring ito'y isang pagtatapat, mga salitang ikinulong dahil natakot silang ihayag noon. Hindi kita kailanman tinigilan mahalin. Ikaw pa rin ang tanging isa. Ito ang mga posibilidad na ipinapahiwatig ng enerhiya, Virgo, at hindi dapat ipagwalang bahala. Madalas tayong paalalahanan ng ating mga nakatatanda na kapag hindi mapakali ang espiritu ng isang tao, hinahanap nila ang pagsasara sa pamamagitan ng mga salita. Kaya nga may mga ritual tulad ng pagsusulat ng liham para sa yumaw at paglalagay nito sa ilalim ng unan na pinaniniwalaang sa panaginip ay mararating ang mensahe. Ganoon din sa mga buhay pa, dala nila ang mga salitang kailangang mailabas, dahil tanging sa ganoong paraan mapapawi ang kanilang hindi mapakaling enerhiya. Virgo, ang mensaheng dala ng taong ito ay nakatali sa hindi pa tapos na tadhana. Hindi lang ito tungkol sa kanila, ito'y tungkol din sa'yo. Karapat-dapat kang malaman ang katotohanang itinago. Karapat-dapat kang marinig ang mga salitang ipinagkait sa'yo noon. Ito ang dahilan kung bakit isinaayos ng universo ang mga pangyayari para sa kanilang pagbabalik. Ngunit tandaan, may mas malalim pang aspeto. Maaaring hindi lang damdamin ang kanilang ihahayag, kundi pati ang mga paghihirap na pinagdaanan nila mula nang maghiwalay kayo. Maaari nilang sabihin ang tungkol sa kalungkutan, sa mga pagsisisi, at sa mga aral na huli na nilang natutunan. Ipapakita ng kanilang kwento na kahit sa pagitan ng distansya, nanatiling magkaugnay ang inyong mga kaluluwa. Ngunit alalahanin ito, hindi lahat ng mensahe ay para ibalik kayo sa isa't isa. Minsan, ipinapadala lamang ng universo ang isang tao upang magdala ng pagsasara. Para buksan muli ang sugat huling pagkakataon, upang sa wakas ay magsimula ang paghilom. Maging ito man ay pagtatapat ng pagmamahal o paghingi ng tawad sa sakit, ang mahalaga ay hindi na mananatiling nakatago ang katotohanan. Virgo, ihanda mo ang iyong puso. Papalapit na ang mensaheng ito. At kapag dumating ito, tatama ito sa pinakaloob ng iyong kaluluwa, gigisingin ang mga damdaming akala mo'y matagal mo nang naibaon. Ang babala ng espiritu. Virgo, gaano man kalakas ang dating ng pagbabalik na ito, palaging pinaalala ng universo na mag-ingat. Hindi lahat ng pagbabalik ay para magpagaling, at hindi lahat ng mensahe ay dapat agad na yakapin. Minsan sinusubok tayo ng tadhana sa pamamagitan ng pagbabalik ng nakaraan sa ating landas, hindi lamang upang muling gisingin ang pag-ibig, kundi upang ipakita kung saan na tayo lumago at kung saan pa tayo dapat magbantay. Sa tarot, ito ay ipinapakita ng The Devil, isang paalala ng tukso, ng mga paulit-ulit na pattern, at ng mga tanikala na minsang gumapos sa atin. Ang Devil ay bumubulong ng mga attachment na mahirap putulin, ng mga pagnanasa na nakakalabo ng paghatol, ng mga sugat na muling mabubuksan kung hindi tayo mag-ingat. Para sa iyo, Virgo, ito ay babala na bagamat tila itinakda ang pagbabalik na ito, nasa iyo pa rin ang pananagutan na protektahan ang iyong espiritu laban sa pag-ulit ng parehong siklong minsang nagdala ng sakit. Sumasalamin din dito ang paniniwala ng mga Pilipino. Madalas sabihin ng ating lola, kapag may bumalik na biglaan, subukin mo muna ang kanyang hangarin. Kapag may muling nagbalik, kailangan munang suriin ang kanilang intensyon bago muling buksan ang puso. Sa ating kultura, may maliliit na ritual para ipagtanggol ang sarili laban sa maling enerhiya, tulad ng pagpadaan ng regalo ng isang taong nagbalik sa apoy ng kandila upang makita kung kikislap ang liwanag, o pagwiwisik ng asin sa pintuan bago sila papasukin. Hindi lamang ito pamahiin, ito ay mga kalasag, paraan ng paghingi sa hindi nakikita na ilantad ang katotohanan. Kasi, Virgo, minsan pinahihintulutan ng universo ang pagbabalik ng mga tao, hindi para manatili, kundi para subukin ang ating lakas. Para makita kung ulitin ba natin ang parehong pagkakamali, o kung natutunan na nating piliin ang ating sarili. Dito rin pumapasok ang The Tower. Ang tower ay sumisimbolo ng biglaang pagyanig, mga rebelasyong nagwawasak ng ilusyon, at mga katotohanang hindi na kayang itanggi. Ang mensahe nito ay malinaw, kung basta mo silang tatanggapin ng walang pagsusuri, maaaring muling umuga ang lupa sa ilalim mo. Hindi nito ibig sabihin na kailangan mo silang itaboy agad. Ibig sabihin lamang nito na makinig ka hindi lang sa puso, kundi pati sa kaluluwa. Pagmasdan ang kanilang mga kilos, hindi lang ang kanilang mga salita. Suriin ang enerhiyang dala nila sa pagbabalik nila sa iyong buhay. Nagdadala ba sila ng kapayapaan, o gulo ang kanilang hatid? Nagsasalita ba sila ng tapat, o may tinatago pa rin sa kanilang mga mata?
Sa pamahiing Filipino, kapag nag-aalinlangan ka sa katapatan ng isang tao, maaari kang magsindi ng puting kandila at taimtim na manalangin. Kapag matatag ang apoy, palatandaan ito ng katotohanan. Kung ito'y pumupusyaw o pumapalakpak ng malakas, babala ito na may bagay na hindi ayon sa nakikita. Ang mga ritual na ito ay hindi lamang mahika, ito'y paraan ng pagtutugma ng iyong kutob sa mga palatandaan ng hindi nakikita. Virgo, malinaw ang sinasabi ng universo, maging handa, ngunit maging matalino. Yakapin ang posibilidad ng paggaling, ngunit bantayan ang sarili laban sa mga tanikala ng nakaraan. Sapagkat kung totoo ang kanilang pagbabalik, kakayanin nitong humarap sa liwanag ng katotohanan. At kung hindi, agad na ipapakita ng mga babala ang kanilang tunay na kulay. Magtiwala sa karunungan ng iyong mga ninuno, sa gabay ng mga baraha, at higit sa lahat, magtiwala sa iyong sarili. Ang kosmikong landas pasulong. Virgo, pagkatapos ng bawat unos, laging may pagpipilian, dalawang landas na nakalatag sa iyong harapan. At habang bumabalik ang taong ito, dala ang mga alaala at mensahe, tinatanong ka ng universo, alin sa dalawang landas ang iyong tatahakin? Bubuksan mo bang muli ang pintuan at bibigyan ng panibagong pagkakataon ang koneksyon, o palalayain mo na ng tuluyan at sisimulan ang bagong simula? Parehong landas ng tadhana, ngunit isa lamang ang tunay na nakalaan para sa pinakamataas na tawag ng iyong espiritu. Sa tarot, maganda itong isinasalamin ng The Star. Ang star ay baraha ng paghilom, pag-renew, at banal na paggabay. Sinasabi nito na kahit anuman ang mga sugat ng nakaraan, laging may liwanag sa unahan. Para sa iyo, Virgo, dala ng barahang ito ang pag-asa, isang paalala na hindi ka kailanman tunay na nawawala, anuman ang piliin mo. Suportado ka, ginagabayan ka, at minamahal ka ng mismong universo. Kung pipiliin mong muling makipag-ugnayan, Virgo, gawin mo ito sa ilalim ng bagong enerhiya. Huwag kang babalik sa lumang siklong nagdala ng sakit. Sa halip, hingin mo ang katapatan, kalinawan, at paglago. Hayaan mong ang pagbabalik na ito ay maging pagkakataon ng pagbabagong anyo, hindi ng pag-uulit. Tandaan ang kasabihang Filipino, kung babalik man, siguraduhin mong may pagbabago. Kung wala, mauulit lang muli ang nakaraan. Ngunit kung pipiliin mong pakawalan sila ng tuluyan, alalahanin mo na ito rin ay isang anyo ng lakas. Minsan, ang tunay na pagsasara ang pinakamakapangyarihang handog ng tadhana. Sa tradisyong Filipino, kapag tuluyan na tayong bumitaw, nililinis natin ang ating sarili sa pamamagitan ng mga simpleng ritual, pagsusunog ng insenso para pakawalan ang mabigat na enerhiya, pagwiwisik ng tubig na may asin sa pintuan para tanggapin ang mga biyaya, o pagsusulat ng kanilang pangalan sa papel at pagpapadala nito sa hangin. Ang mga simpleng gawain ito ay tumutulong sa puso na lumipat mula sa pagkakapit tungo sa tunay na paglaya. Virgo, ang iyong kosmikong landas pasulong ay hindi nakasalalay sa kung mananatili ba sila o alis. Nasa iyo ito, sa iyong paghilom, sa iyong paglago, sa iyong kahandaang angkinin ang buhay na nararapat sa iyo. Paalala ng mga baraha na mas matatag ka na ngayon kaysa noong nagsimula ang kwentong ito. Ang sakit na tiniis mo ay pinatalas ang iyong intuisyon, ang katahimikan ay nagturo ng pagtitiis, at ang kalungkutan ay nagising ang iyong panloob na kapangyarihan. At ito ang katotohanan, anuman ang piliin mong landas, pagpapalain ka ng universo. Kung piliin mong magbalik loob, gagabayan ka nito tungo sa pagpapatawad at paghilom. Kung piliin mong pakawalan, bubuksan nito ang mga pintuan para sa bagong pag-ibig, bagong kapayapaan, at mga bagong pagkakataon na handa nang tanggapin ng iyong kaluluwa. Anuman, Virgo, hindi ka pababayaan ng tadhana. Sa sandaling ito, hindi ka pinipilit ng tadhana. Sa halip, binibigyan ka nito ng kalayaan, ang kalayaang pumili ng iyong sariling landas, na may buong kamalayan sa iyong halaga. Kaya huminga ka ng malalim, Virgo. Tumingin ka sa iyong kaloob-looban. At alamin na anuman ang iyong piliin, tinatahak mo ang hinaharap na noon pa man ay nakalaan para sa iyo. Virgo, nilakad na natin ang nakaraan, ang mga palatandaan ng pagbabalik, ang mensaheng dala, ang espiritual na babala, at ang mga pagpipili ang nakalatag sa harapan mo. Ngayon, ang tanong ay, ano ang gagawin mo sa sandaling ito na inilagay ng tadhana sa iyong landas? Ang katotohanan, hindi nagbabalik ang universo ng isang tao sa iyong buhay ng walang dahilan. Bawat pagbabalik ay isang biyaya o isang aral. Minsan, ito ay pareho. Maaaring mabigyan ka ng pagkakataon na paghilumin ang sugat na matagal nang nanatili, o maipakita sa iyong sarili na mas malakas, mas matalino, at hindi na nakatali sa sakit ng nakaraan.
Ano man ang mangyari, Virgo, hindi ito wakas, ito ay bagong kabanata na isinulat ng iyong tapang. Sa tradisyong Filipino, kapag may bumabalik ng hindi inaasahan, madalas itong itinuturing na paraan ng mga espiritu upang subukin ang iyong kahandaan. Handa ka bang tanggapin sila ng buong puso, o handa ka bang isara na ang pintuan? Parehong nakangailangan ng lakas. Parehong nakangailangan ng pananampalataya. Ang mahalaga ay na ang iyong pagpili ay nagmumula sa pagmamahal, hindi sa takot. Pinapaalala sa atin ng tarot na ang iyong espiritu ay suportado na. Umiikot ang Wheel of Fortune pabor sa iyo, nagpapakita na gumagalaw ang tadhana at hindi maiiwasan ang pagbabago. Nagniningning ang The Star sa itaas mo, paalala na ang pag-asa at pag-renew ay laging maaabot. Pinagpala ka ng The Empress ng kasaganaan, pagmamahal sa sarili, at kakayahang alagaan ang iyong hinaharap, anuman ang iyong desisyon. Virgo, ito ang iyong panahon upang ganap na pumasok sa iyong kapangyarihan. Huwag hayaang kontrolin ka ng takot. Huwag hayaang bulagin ka ng mga anino ng kahapon sa liwanag na ngayon. Mas malakas ka kaysa sa akala mo. Mas matalino ka kaysa dati. At inihanda ka ng universo para sa eksaktong sandaling ito. Ngayon, tapusin natin ang paglalakbay na ito sa pamamagitan ng mga affirmation, mga salita na may kapangyarihan, mga salita na nag-ugnay sa puso mo sa enerhiya ng banal. Huminga ka ng malalim, Virgo. Ilagay ang kamay sa dibdib. At ulitin mo sa akin. Pinakakawalan ko ang sakit ng nakaraan at binubuksan ang aking puso sa paggaling. Tinatanggap ko ang katotohanan, pag-ibig at mga biyaya sa aking buhay. Nagtitiwala ako sa aking tadhana, sapagkat ang akin ay laging makakahanap ng daan sa akin. Ako ay ginagabayan, pinoprotektahan, at pinagpala ng universo. Pinipili ko ang kapayapaan, pinipili ko ang lakas, pinipili ko ang pag-ibig. Sabihin ang mga salitang ito ng mahinahon, may intensyon. Damhin ang daloy nito sa katawan mo na parang liwanag, pinapawi ang bigat, pinupuno ka ng tapang. Ang mga affirmation na ito ay hindi lang salita, sila ay mga susi na nagbubukas sa mga biyayang naghihintay sa iyong pintuan. Virgo, tandaan, kung sila'y bumalik, tanggapin ang katotohanan, ngunit bantayan ang iyong espiritu. Kung sila'y muling aalis, pakawalan sila ng may kapayapaan, na alam na may mas dakilang plano ang tadhana para sa iyo. Ano man ang kinalabasan, aangat ang iyong kaluluwa, lilinaw ang iyong landas, at darating ang mga biyaya. Nagsalita na ang universo. Ipinakita na ang mga palatandaan. Ngayon, nasa iyo na ang pagpili. At habang ipipikit mo ang mga mata ngayong gabi, bulungan ang huling affirmation na ito. Handa ako sa pag-ibig, sa katotohanan, at sa mga biyayang inihanda ng tadhana para sa akin. Virgo, naway gabayan ka ng liwanag ng mga bituin, protektahan ka ng karunungan ng iyong mga ninuno, at naway laging magtiwala ang iyong puso sa paglalakbay na isinulat para sa iyo.